importanteng bagay na ginawa. Nevertheless, babawi ho tayo ngayong umaga. Eto. Pag-uusapan natin, hindi natin natapos kahapon, si Secretary Salvador Salpanelo, yung Presidential Legal Counsel, yung attorney ng Pangulo, abay ang sabi po niya, at doon sa mga nabubwisit kay Trillanes, makinig, sabi ni Salpanelo, kuy daw si Trillanes, akala niya siguro libre na siya. Yung ibinigay sa kanyang amnesty ni Noynoy, mukhang may paglabag yata sa batas. Mukhang may hindi nasunod na alituntunin. Entonces, pwedeng ibalik si Trillanes sa kulungan dahil sa kasong rebellion. Pinag-aaralan na po yan ni Attorney Secretary Salvador Salpanelo. Kasi mukhang sinasabi, hindi raw dumaan sa due process yung pagpapakawala dyan, yung pagbibigay ng amnestiya ni Noynoy kay Trillanes. Mukhang marami raw binaypas na mga batas ni Pinoy. Kaya sabi ni Secretary Panelo na ang abogado ng presidente, maibabalik yan. Teka muna, pinag-aaralan namin. Mukhang may mga nilabag si Ngoy na ilang alituntunin kung kaya't nakalabas kaagad itong si Trillanes. Ang rebellion po kasi, yan po ang kaso niyan ay habang buhay na pagkabilanggo. Kung panahon po tayo ng gera, panahon ng martial law, yan ay treason. Ika nga, ang kaso niyan, bukod doon sa rebellion, treason. Yung pagiging ika nga ay wala kang kwenta. Pantakin mo, traidorin mo. Treason ay pag-traidor sa iyong inang bayan. Kaya sa ibang bansa yan, binibitay. Ang rebellion, wala ang biro. Pag panahon ng gera, di kayo magre-rebelde sa gobyerno mo. At lalo pat ikay sundalo at ikay opisyal. Ang tawag po dyan ay treason. Trinaidor mo ang iyong sinumpaang tungkulin, trinaidor mo ang inang bayan, at trinaidor mo ang iyong mga kasamahan. Ayan po ang sinisilip ngayon ni Secretary Salvador Panelo, ang Presidential Legal Counsel. Isa pang, kaya nga, ayun, ang tanong natin, ito'y tanong lang po sa akin ng mga kabarkada ko kagabi. Pwede raw bang isama na si Trillanes kay De Lima? Kaya ang tanong natin, nais ba talaga ninyong isunod na si Senador Trillanes kay Senador De Lima sa kulungan? #next. Kaya po ang tanong natin. Alright, oras natin mga kapatid, 14 minutes after 9 o'clock. Araw po ng Biyernes, ikatlo po ng Marso 2017. Tinatawagan po natin si Secretary Salvador Salpanelo, ang Presidential Legal Counsel. Doon po sa sinabi niya kahapon sa atin na pwedeng maibalik sa kulungan daw itong si Senador Antonio Trillanes dahil mukhang yung binigay na amnesty ni Pangulong Aquino mukhang may problema. Mukhang hindi raw nasunod ang ilang alituntunin doon. So, may karapatang questionin to ng administrasyon ngayon. Pero maiba tayo, Professor. Kahapon, muntik magpang-abot si Senador Mig Zubiri at Senador Antonio Trillanes. Kasi si Senador Trillanes gusto niya sa kanyang komite maimbestigahan itong ang kanyang komite ang hahawak dito sa reshuffle ng Bureau of Immigration or imbestigahan itong nangyaring sulan. Sabi ni Mig Zubiri yata na dapat sa Justice Committee. So, nagkaroon ng bangayan kahapon at inakusahan ng yung isa na mandaraya. So, nagkaroon ng away. What does this tell you, sir? Na ito ba bahagi pa rin yung mga away na yan na muntik na magsuntukan bahagi pa ba yan ng ikang sistema dyan sa Senado o yung kanilang passion sa paggawa ng batas? Pero hindi. Mukhang nagka-personalan kahapon na, Professor. Totoo yan. Parang ako natawa, no? Kasi kung yung issue lang naman talaga yung sinasabi nila, ang usual na ginagawa naman yan, joint investigation,
ang kita yung pamunuan ng Senado kasi yan naman ang decide kung kaninong committee pupunta ang isang resolusyon. Kaya hindi dapat sila mag-away. Kaya ang tingin ko doon, may history yung gagalingan dahil yung political position ng mga yan, magkaiba. Mula pa ng eleksyon, kung maalala mo, si Senator Trillanes, marami na siya naaway dyan Alam niyo naman si Senador Trillanes, simula nang maupo ang Duterte, lahat ng, kung ultimo bumahing lang ang Pangulo, masama na para sa kanya, huminga lang ang Pangulo, galit na siya, kaya may problema talaga yung mama. Totoo yan, ang decorum dapat yan. Kasi very respectable na institution yan. Kung malala mo yung mga naunang mga senador yan, tatay to joke, kanya, sumulong. Hindi ka makakapag-isip na sabunutan or magbuntalan yung mga yan. Kung meron ng mga away ng debate yan. Tama. Doon mo makikita, sir, na yung Senado noon, matatalino yung mga senador noon, mga panahon nila Joker, nila Jokno, nila Tanyada, nila Miriam. Ngayon, ewan ko kung saan lang pinagpupulot itong mga ilang mambabatas natin dyan. Malaking relasyon yan doon sa kahinaan ng political party system sa Pilipinas. Wala na kasing institution na nagtitraining sa kanila, nagbibigay ng actual na guidance sa loob ng Kongreso. Break na tayo, IB. Kaya kung ano yung nasa isip mo, IB. papasok mo, nanalo ka. Break time Hindi tayo. mo nanalo ka dahil sa sarili. Okay. Dahil sa ikaw wala. Alright, Professor Ramon Casiple, political analyst, maraming salamat po, sir. Magandang umaga po. Hindi, nabuisit lang ho ako kahapon kasi nga naman, sa halip na pag-usapan ng mga panukalang batas, mag-usap-usap sila doon kung anong batas ang pwede nilang pag-usapan, nauwi sa kalahating oras ng ngaw-ngaw, ngak-ngak, Sus Maria Josep, nasayang yung oras, sa halip na pagbalangkas ng mga batas dyan sa Senado, away. Ito namang Senador Trillanes, lahat yata gusto nang awayin. Dahil hindi ho malamang dahilan. Napansin ko lang, simula na maupo ito si Pangulong Duterte, galit na ho sa mundo ito lahat, basta pag si Pangulong Duterte, si Digong bumahing, meron siya komento, humikap, may komento, kumain, may komento, lahat, kay Pangulong Duterte, may komento, ito si Senador Trillanes, sigundahan pa nung kanyang kinakapatid, yung kanyang kaalyado dyan na si Senadora de Lima, ganun din, konting mali lang talagang basta, something, something to do with Pangulong Duterte, may reaction kaagad itong dalawang ito, akala mo magkambal ito mga ito, kagaya nung Marcelo na yan, sinasabi ni de Lima na dapat daw huwag magsasalita ng gano'n Pangulo. Sinabi niya lang naman, if ever, hindi niya sinabi magdideklara. Ayun, lumaki yung issue. Akala tuloy ng ilang kababayan natin magmamarsyalo na. Walang sinabi ang Pangulo na magmamarsyalo siya. Sinasabi niya kung kinakailangan, hindi siya pwedeng pigilan ng Kongreso at Supreme Court kung talagang lalala na sitwasyon. Pero never na sinabi ni Pangulong Digong na magdideklara siya ng Marcelo. Pinalaki ng dalawang kumag na ito. Tinatarantay yung mga tao, nagpanik, akala nga may Marcelo. Wala pong Marcelo, Maria Josep. Alas 8:33, dire-diretso tayo. Dito naman ho tayo doon sa nagpositibo na 195 na mga police daw sa drug testing na random drug testing ay sinagawa ng PNP sa kanilang hanay. Utos po ito ni General De La Rosa para ma-check kung ngayong kanyang mga pulis gumagamit ng droga at isa na rin po itong paraan kay Hepe na malaman kung sino mga dapat sibakin sa serbisyo. Nasa linya po ng telepono si Senior Superintendent Leonardo Carlos at tagapagsalita ng Philippine National Police. Magandang umaga po, Colonel Carlos, sir. Yes, sir, Win. Magandang umaga. Mula po kay Kipedi, Director General De La Rosa. Magandang umaga po din yung lahat. Alright, 195 po nagpositibo sa ikang drug testing dahil ito po utos ni Chief at gusto malaman ni Chief kung may mga addict pa dyan na police at
kung sino mga dapat sibakin, ito nga, 195. So, matik na ito, sir. Sigurado, as we speak, mamaya-maya lang siguro, umaandar ng mga papeles ito para masibak sa serbisyo, Colonel Carlos. Tama po yan, tuloy na po yung summary sa proceeding at hindi yan yung PNP na maalisahanay yung mga ganito po namin mga nalaman. Hindi yung magandang nasa PNP yung gumagamit din po ng illegal na droga. At saka masama kasi tignan na tagapagpatupad ng batas, tagahuli ng mga ika nga, mga pusher, mga drug lord, pagkatapos gumagamit din pala. Pero 195, madali pong palitan ito, sir. Marami naman po tayong graduate ngayon ng mga criminology, maraming ang dami kong alam na gustong pumasok sa PNP, Colonel Carlos, na mga bagong graduate, mga bata pa, Colonel. Yes, marami po tayong mga aplikante. At the end of the day, we are looking for the quality. Opo. Hindi po yung number ng police. Kailangan po yung talaga lang mag-servisyo sa ating kaya. Okay. So, ito pong drug testing, Colonel Carlos, lagi pong yung random na ito, lagi pong gagawin na ito ng PNP, sir. Yes, regular po ito. Nagpasimula po si GPS ng July 1, sa General, and then down the line, all the 170,000 po spend with undergo random drug test. Ngayon, yearly po, meron po tayong iba't ibang drug test na ginagawa. Medical examination, yung promotion, there are 4 different types of drug tests that we conduct. Kailangan po natin talaga dito the regular budget. Ayun, so kailangan lang talaga may budget. Alright, Colonel Carlos, Leonardo Carlos, maraming salamat po, sir, for your time with us this morning. Magandang umaga, mabuhay po kayo, sir. Mabuhay po kayo, sir. Mabuhay tayo din makikita.